Magandang araw mga ka-Mensionados. Happy Chinese New Year po sa atin ngayong 2024. Gong Hei Fat Chai po sa ating mga Filipino-Chinese community. Yan. So ito nga, Chinese New Year, alam natin is karoon tayo ng Year of the Dragon. So ang tanong naman, ang ating mga finances ay dragon na ba? Ibig sabihin, maganda na ba ang kinikita ng ating mga investment o hindi pa? O hindi pa kayo nakakapag-invest? So yun nga, syempre, ang ano natin, para tayo magkaroon ng solid financial foundation, which is lagi natin tinuturo, pakita po na natin ng unang-una is kung namamanage pa natin yung ating cash flow. Yan. Meaning natin, dyan ang unang-una natin kailangan. I-manage po natin ang ating cash flow. So kung tingin po natin na kulang pa yung perang meron tayo, ay increase naman po natin yung cash flow natin. Lalo na po, tayo, katulad ko, isang OFW, hindi naman po tayo pwedeng asa na lang po dapat ang asa sa mga padala na ating mga taga-OFW. Gumawa rin naman po tayo dapat ng pera. Siyempre, limitado lang po ang kinikita rin naman po ng mga OFW kasi namamasukan din po tayo. So kaya kailangan po magkaroon po tayo ng additional income, lalo na po sa Pilipinas, which is medyo madali magkaroon ng sideline. Yan. Then, after natin ma-manage yung cash flow natin, syempre, manage din naman po natin at bawasan yung ating mga utang. Kasi po, tandaan po natin, napakalaki po ang interest pagka po ng utang po tayo. Nasasabi nga tayo, minsan yung 5% per month po na yan, pagkat sinumatutan nyo po, ay ilan na po yan. Diba? Sipin nyo na lang po, 5% times po ng 12 is 60% na po. Diba? So, lumalabas in 1 year, 60% po yung interest na nakukuha po nila. Diba? So, isip-isip din po tayo. Kaya, i-manage po natin yung utang natin at bawasan po natin. Huwag po tayo mangungutang basta-basta dahil na po, madali lang po tayo mangutang. Huwag po ganun. Kasi nga po, pagdating po sa interest at yung sweldo pala po natin ay kulang, ay yari na po tayo at mababaon po tayo sa utang. Kaya isip-isip po muna bago po tayo mangutang. Then after po niyan ay magkaroon po dapat tayo ng emergency fund. Kasi nga po, aminin po natin, hindi naman po lagi na tayo ay healthy. Hindi naman po lagi meron po tayong pera. So kaya dapat meron po tayo emergency fund. Kailan po yan. So kung sakaling kapusin man tayo sa buwan na yun, at least may makukuha na po tayo ng pera. Hindi po may makukuha na naman tayo ng pera sa ating mga taga-OFW na, meron pong emergency. Emergency pala ay birthday, emergency pala ay fiesta. Sorry po. Pag ano rin po natin mga OFW po natin. At yung mga ating mga breadwinner din po sa Pilipinas, isipin din po natin sila. Di porkit na sa Maynila po sila, malaki po kinikita po nila. So isip-isip din po tayo. Dapat magkaroon po rin po tayo ng emergency fund. Lalo na mga breadwinner din po. Kasi paano, dahil nga tayo ay breadwinner, kapag tayo po ay magkasakit, saan po tayo nalapit? Kundi para sa sarili lang po natin. Okay? Then, after po yan, dapat magkaroon din po tayo ng healthcare. Yan. Kasi nga, kaya nasabi ko, magkaroon ng emergency, magkasakit po tayo, lalo tayo mga breadwinner, saan tayo lalapit? Sa ating kamag-anak ba? Kung tayo doon nagpapadala, wala din sila mabibigay sa atin. So, dapat, magkaroon po tayo ng healthcare fund. Diba? Maglaan po tayo para po sa ating healthcare. Then, yun nga rin po, hindi lang po dapat healthcare, magandang po dapat tayo ng life insurance. Yan. Bakit po kailangan ng life insurance? Kasi bilang isang breadwinner, sa atin lahat nakapatong yung mga gastusin. Paano kung mawala tayo? Paano po yung mga gastusin? Hindi naman po sasabihin natin na dapat yung the whole 50 years, hindi na sila magkatrabaho. Maglaan lang po tayo ng something sa ating life insurance. Let's say 1 million. Di ba? Maglaan po tayo para po meron po silang panimula ulit. Hindi kukuha tayo ng life insurance para hindi na po sila magtrabaho. Na doon na lang po sila paasa. Hindi po. Magkaroon na po sila ng panimula ulit para po sakali mawala po tayo. Meron po silang panimula para mag-continue ba po yung pera. Di ba? Hindi naman pwedeng hindi sila magtrabaho. Kailangan pa rin po nila magtrabaho. Kaya nga, sasabi lang, huwag natin gawing sobra-sobra. Yung life insurance natin, which is along the way, pag sobra naman po yung life insurance natin, hindi na po natin mabayaran at maglalaps na po. Diba? Sayang din po ang binayad po natin. So maging maging maayos dapat yung pagkuha din po natin ng life insurance. Next,
po natin, syempre, kung nagpapaaral po tayo, lalo ngayon, college, di ba? Dapat, at meron po tayong K-12. So, dapat mag-invest din po tayo o mag-save para po sa college ng mga anak po natin. Ngayon, marami na pong platform para po mag-save and invest sa ating college ng mga anak natin. Nandiyan po yung, kung meron kayong pag-ibig fund, NP2, meron po tayo dyan. Sa SSS, meron po din po provident fund po sa SSS. Yan po, meron po tayo dyan. Then, meron din po tayo sa stock market kasi long term naman, pero huwag niyo po lalagay din pang college nyo kapag short term na po kasi po, nagpapakwait po ang natin, stock market. Then, meron po din tayong mga digital bank na magaganda po ang interest po ngayon. Nandun pero 2.5%, pero pa nga iba, nag-8%. So, kaya, yung tingnan po natin yung mga platform. So, kung mag-save po tayo ang invest sa college fund ng anak natin, tingnan din po natin yung duration. Pag short term na po talaga, doon na po tayo dun sa mga safe po ng ating mga kapital. Pero kung long term at kaya nyo po i-tolerate yung up and down ng market, doon tayo sa stock market. Pero kung short term lang, magkaroon tayo sa mga digital bank, o kung 5 years lang is MP2 po tayo, at least safe po ang kapital po natin. Yun ang lagi natin iisipin. Then next, kung meron po tayo mga loan mortgage po natin, lalo na ang bahay, kaya po natin mabayaran po siya agad. Para po kahit paano yung interest mabawasan at malagay po natin sa iba. So, nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyo bayaran agad, yung bahay po natin o hindi. Kasi nga po, minsan, mas madali kung 25 years po, okay na po yan. Kahit paano, nagagamit natin sa iba yung pera. So, lalo na pagka nakaloan po yung bahay natin, wag na po natin kalimutan na magkaroon dapat tayo ng MRI. Bakit po? Kung sakaling madedo po, tayong mga nagbabayad, fully paid na po yung bahay po natin. So, isipin po natin, hindi po gastos yung MRI na yan kasi insurance po yan. Para kung sakaling magwala po yung breadwinner, fully paid yung bahay po natin. Hindi yung pag nawala yung breadwinner dahil di nyo binayan MRI, sorry, wala na yung bahay natin. So, isip din po tayo na kung sakaling magwala po tayo, pinaghirapan po natin ay nandiyan po sa mahal po natin sa buhay. Okay? Then, lastly, para ko tayo sa Solid Financial Foundation, i-build po natin yung wealth po natin. Yan, unti-unti, step by step. Kung kaya nyo pa 50-50 pesos para kada isang linggo, gawin nyo po. Hanggat maging practice na po natin yung pag-build po natin ng wealth po natin. Ngayon po, madali na po mag-build ng wealth. Dahil nga po, marami na po. Mga platform. Kung meron po kayong GCash, ang dami po dyan, pwede po kayo mag-invest. Kung meron kayong stand-alone account ng mga digital bank, meron din po tayo dyan. Marami na po tayong pwedeng pag-investan. Hindi lang po sa bangko lang. May marami po tayong platform na pwedeng pag-investan na para kumita po ang ating pera at para magamit po natin sa ating retirement. Yan. So, ayan mga kapensionados, hopefully may natutunan po tayo sa video na to. At yun nga po, Happy Chinese New Year po ulit sa ating lahat. At maging maganda po ang ating Year of the Dragon at maging dragon na talaga yung ating mga finances. Dahil lahat ng investment, lagyan natin ng presyo at pangalan para tayo ganahan. Ako nga pala si Alan Ray, ang inyong registered financial planner with a heart.